Ngayong buwan ay sumasabog po ang galaw sa XRP Ledger or XRPL. Ayon po sa datos, tumaas ng matindi ang aktibidad sa tokenization ng real-world assets at saka stablecoins. Ibig pong sabihin, mas maraming kumpanya at institution ang ginagamit na ngayon ang XRPL para sa mga totoong assets tulad po ng bonds, treasury instruments at saka stable digital currencies. Lumalawak po ang paggamit nito hindi lang ng mga traders kundi pati ng malalaking corporation. Kapag patuloy po na lumakas ang RWA at saka stablecoin activity, mas lalawak ang demand kay XRP bilang pangunahing settlement token na posible pong magpataas ng presyo nito sa midterm. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong ay gaano po ba kalaki ang itinaas ng RWA at saka stablecoin activity? Sabi po rito, X-Finance Bull, a prominent crypto analyst, recently highlighted these surging metrics, noting that RWA volume has risen by 84% and stablecoin volume is up 83% in just 30 days. He added that the spike followed the G Treasury and Evernorth $1 billion XRP Treasury announcement, pointing to a sharp rise in institutional engagement. Ayan, ayon daw po kay X-Finance Bull, isa po siyang kilalang crypto analyst, ay tumaas ng 84% ang real-world asset volume at 83% naman ang stablecoin volume sa loob lamang ng 30 days or 30 araw. Matapos pong i-announce ng G Treasury at saka Evernorth ang kanilang $1 billion na XRP Treasury, ay biglang umigting ang institutional activity sa XRPL. Ipinapakita po nito na mas maraming kumpanya ang naglalagay ng malalaking pondo sa ecosystem ng XRP. Ito po ay dahil sa bilis at efficiency ng platform. Sa market impact, ang ganitong paglakas ng institutional engagement ay nagiging catalyst ng matatag na market confidence. Maaari po nitong itulak ang presyo ng XRP pataas habang lumalawak po ang paggamit sa kanya ng mga financial institutions. Gaano naman po kalaki ang kabuuang halaga ng tokenized assets sa XRPL? Yan, sabi po rito, the total value of RWAs now stands at $365.39 million, an increase of 4.34%, and the RWA holder count has reached 2,025. The platform currently supports 22 real-world assets and 5 stablecoins, with a stablecoin market cap now totaling $282.79 million, representing nearly 6% increase from the previous month. Yan, sa kasalukuyan, ang kabuuang halaga po ng tokenized real-world assets sa XRPL ay nasa $365.39 million na. Tumaas po ng 4.34%. Mayroon na ring 2,025 holders na may ganitong mga asset. Sa loob ng XRPL ecosystem, mayroon ng 22 tokenized assets at 5 stable coins na may combined market cap na $282.79 million. Tumaas ito ng halos 6% mula noong nakarang buwan, isang malinaw na sinyales ng patuloy na paglawak ng adoption. Sa market impact, ang patuloy po na paglaki ng RWA market cap ay nagpapakita ng lumalakas na demand para sa tokenized assets. Ito ay maaari pong magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa mga bagong investors na gustong pumasok sa XRPL ecosystem. Ngayon ay bakit po ba konektado ang paglakas na ito sa mga institutions? Ayan. Ang sabi po rito ay the sharp increase and activity comes shortly after high-profile Treasury-related announcements. The timing aligns closely with the growing use of tokenized Treasury instruments on the XRPL. Yan, ang pagtaas daw po ng aktibidad ay halos sabay sa mga malalaking announcements
tungkol sa mga digital treasury programs. Ipinapakita po nito na mas ginagamit ng mga institutions ang XRPL bilang lugar kung saan nila tinotokenize ang mga treasury instruments tulad po ng bonds at saka securities. Dati ay limitado lang ito sa mga traditional na bangko, pero ngayon pati mga kumpanya ay tumatangkilik na sa blockchain-based tokenization. Sa market impact, ang institutional tokenization ay nagbibigay po ng matatag na kapital sa loob ng network. Ito po ay maaaring magdulot ng long-term stability para kay XRP at magpataas ng kanyang utility bilang global bridge asset. Sino naman po ang mga pangunahing nag-aambag sa tokenized value ng XRPL? Sabi rito, the data dashboard shows leading contributors to tokenized value, including the Open Eden T-Bill Vault at $83.86 million, Vert's 94th CRA tranches, totaling more than $90 million combined, and offerings from Montes Group Limited and Ondo's short-term U.S. government bond fund. Yan, batay daw po sa data dashboard, ilan sa mga pangunahing contributor ng tokenized value sa XRPL ay ang Open Eden T-Bill Vault na may $83.86 million. Nandyan rin ang Vert's 94th CRA tranches na meron pong higit $90 million. At ang mga produkto ng Montes Group Limited at Ondo's short-term U.S. government bond fund. Ipinapakita po nito ng XRPL ay hindi lang para sa mga crypto users, kundi para rin sa mga kumpanya na nagtotokenize ng traditional na financial instruments. Sa market impact, kapag lumawak pa ang ganitong uri ng tokenization, mas tataas po ang transaction volume na XRP at mas lalaki ang posibilidad na tumaas din ang demand sa kanyang native token bilang settlement asset. Ano naman po ang ipinapahiwatig ng trend na ito para sa traditional na finance? Sabi po rito, these assets reflect a trend of traditional financial instruments being issued and traded natively on-chain through XRPL. Ang mga asset daw na ito ay malinaw na patunay na nagbabago na ang paraan ng mga kumpanya sa paglabas ng kanilang mga financial instruments. Sa halip na sa mga bangko o stock exchanges, ginagawa na nila ito direkta sa blockchain gamit ang XRPL. Ibig pong sabihin, unti-unti nang nagiging bahagi ng blockchain ang traditional system ng finance. Sa market impact, kapag tuluyan ng niyakap ng traditional na finance ang blockchain, sa XRP ang posibleng maging tulay sa pagitan po ng dalawang mundo. Yan ang traditional at ang digital, kung saan ay magpapalakas sa kanyang value proposition. Bakit naman po lumalawak ang kumpiyansa ng mga institution sa XRPL? Sabi dito, the XRPL's rise in both RWA and stablecoin activity indicates expanding confidence among institutional users. The platform's design for high-speed, low-cost settlement has long been viewed as suitable for large-scale financial applications. Yan, ang pagtaas daw po ng parehong RWA at saka stablecoin activity sa XRPL ay nagpapakita ng lumalawak na tiwala ng mga institution. Ang XRPL ay matagal nang kilala sa bilis ng transaction at mababang gasto sa settlement, kaya perpekto po ito para sa mga malalaking financial operations. Habang dumarami po ang kumpanyang gumagamit nito, mas tumitibay ang reputasyon ng XRPL bilang backbone ng institutional blockchain finance. Kaya sa market impact, ang ganito pong klase ng tiwala mula sa malalaking institutions ay nagsisilbing batayan ng matatag na presyo ng XRP dahil mas malaki po ang demand kapag ginagamit ito bilang utility token sa malalaking transaction. Paano naman po nagiging sentro ang XRPL sa blockchain-based finance? Sabi rito, as on-chain treasury and bond instruments gain traction, XRP Ledger's role as a settlement and tokenization network becomes more central to blockchain-based finance. Habang patuloy daw po na lumalago ang paggamit ng on-chain treasury at bond instruments,
ang XRPL ay nagiging mas sentro sa mundo ng blockchain finance. Dati sa XRP ay nakilala lamang bilang token para sa remittances, ngunit ngayon siya na ang ginagamit para sa settlement ng mga digital bonds, tokenized treasuries at iba pang malalaking assets. Kaya sa market impact, ang ganito pong paglakas ng role ng XRPL ay nagdudulot ng mas mataas na confidence ng market at nagpapahiwatig po ng long-term bullish outlook para kay XRP. Bilang panghuling tanong, gaano po kalaki ang potensyal ni XRP ayon sa mga analyst? Sabi rito, X-Finance Bull summarized the market outlook by noting that trillions will flow and emphasized that with a market cap of just $146 billion, the upside is massive. While such predictions remain speculative, the rapid growth in real-world usage provides a data-backed case for optimism. Yan, ayon po kay X-Finance Bull, trillions will flow papasok sa XRPL ecosystem. Sa market cap nitong $146 billion, naniniwala siya na napakalaki pa ng pwedeng itaas na XRP. Bagamat speculative pa rin ang ganitong pahayag, ang tuloy-tuloy na pagtaas ng paggamit ng XRPL sa real-world finance ay nagbibigay po ng konkretong dahilan para maging optimistic ang mga traders. Sa market impact, kapag lumabas po ang ganitong klase ng forecast mula sa mga analyst, madalas itong magbunsod ng buying momentum sa market na maaari pong magpataas sa presyo ng XRP sa mga susunod na linggo. At ang aking opinion po tungkol dito ay kung titingnan po natin ang lahat ng mga datos, malinaw na mabilis na lumalawak ang ecosystem ng XRPL. Ang pagtaas po ng RWA at saka stablecoin activity ay sinyalis ng matinding institutional confidence. Ang mga partnership tulad po ng G Treasury at Evernorth ay patunay na seryosong tinitignan ng mga kumpanya ang XRPL bilang bagong standard ng digital finance. Kaya sa tingin ko sa XRP po ay hindi lang basta cryptocurrency ngayon. Siya po ay nagiging tulay ng traditional na economy at ang mundo ng blockchain. Habang tumitindi po ang adoption at lumalakas ang volume, mas nagiging malinaw na may napakalaking future sa XRP sa global finance. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.